Hindi pa man natatapos ang FIVB Men's Volleyball World Championship na spike na ito ng ilang issue. Kabilang sa mga pinuna ni Senador Erwin Tulfo ang umano'y napakamahal na ticket prices na hindi raw afford ng Pinoy fans. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay. Sana'y selebrasyon ng world-class volleyball na uwi sa kontrobersiya. Mula sa labis na taas ng presyo ng tickets, connection sa online betting, hanggang sa pagbabawal sa ilang miyembro ng media. Ngayon, nababalot ng issue ang FIVB Men's World Championship na ginaganap dito mismo sa Pilipinas. You questioned the tickets and you said that it was anti-poor. Para po sa inyo, where do you draw the line between world-class pricing and pricing out ordinary fans? Well, syempre, the sports event is being held here, di ba? If it's being held here, dapat the Filipino people can watch the event, lalo na yung mga youth, di ba? Sino ba ang mga gusto manood ng volleyball? Yung mga kabataan natin. And how can they afford 15,000 doon sa front seat? 1,500 doon ka na sa rafters, ibig sabihin sa may bubungan, di ba? Sana naman nilapit-lapit lang nila siguro. 5,000 yung pinaka ringside, and then siguro pinakamura na siguro doon sa may middle. Baka 500 pa pwede pa eh. I mean, 15,000, who can afford that? I know it's an international event, pero what's the purpose pa of holding it here? Pero hindi naman makapanood mga kababayan natin. Higit pa sa presyo, iginiit din ni Senador Erwin Tulfo ang pangangailangan ng transparency. Meron po ba kayong hinala na inefficiency or is it poor planning or the pricing per se na baka profiteering sa ticket pricing na ito? Sa tingin ko lahat profiteering, kulang sa planning. Tingnan mo, parang first few days parang nilangaw sila, dumami lang yung manonood because yung Philippines na ang lumalaban. Ngayon, wala na nanonood. So, napilitan silang ibaba na ngayon yung ticket. Mas ikinabahala pa ng senador ang paglitaw ng mga patalastas ng 1xBet sa international broadcast ng torneo. Sa court, pag papanoorin mo sa TV, sa live TV, wala siya. Pero pag sa internet, pag sa social media, makikita mo yung doon sa may tabi ng court nakalagay 1xBet. And 1xBet is online gambling pero international. Dito sa atin wala siyang license to operate. So sinasabi ng PAGCOR and they've been already informed na illegal yan. Dapat sumunod kayo. Actually meron nga tayong isang local na basketball league na was carrying also the same 1xBet. Pero when they were informed by PAGCOR na walang lisensya yun, tinigil nila. Sana itong PNBF nag-isip din, di ba? Ikinagalit din ni Tulfo ang di umano'y pagbabawal sa ilang mamamahayag na kritikal sa event. Ayon kay Tulfo, naghahain na siya ng resolusyon para mabigyang linaw ang kontrobersiya. I want that Mr. Susara will be here. Well, we will have to ask him questions. Why is that so? He has to explain this is a sporting event. Dapat yung mga ticket niya affordable sa Filipino fans. Number 2, bakit pinayagan niya yung 1xBet doon at it's illegal? Ngayon may dagdag kami na question, sagutin niya why he banned Spin.ph, Rappler, tapos pati kayo, di ba? Why he refused to sit down and have interview. Kung wala siyang tinatago, dapat willing siya humarap, di ba? So he has to explain all this. Ang FIVB Men's World Championship sa Maynila ay nagsilbing paalala na higit pa sa laro nakatayari ng kredibilidad ng bansa. At sa mga isyong lumutang, nananatiling tanong, handa na ba tayo sa hamon ng pagiging world-class host? Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.